we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Patay ang duha ka mga kandidato sa pagkabarangay Kagawad ug usa ka residente sa Cotabato City human sila gipamusil. Laing duha ka residente ang samdan. Samtang 12 ka mga individual gidakop sa kapulisan nga posible matud pang nalambigit sa maong pagpamusil. Ani report ni Abby Caballero. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City dihang dunay nadungog nga buto-buto sa pusil sa lugar kagabi. Atul sa insidente, patay ang duha ka barangay kagawad candidate nga sila si Alfar Pasawiran nga taga Barangay Kalanganan 2 ug si Nor Muktadin Butukan taga Barangay Rosary Heights 12. Patay sab ang usa pa ka residente nga gingong supporter ug samdan ang laing duha pa ka residente nga matud pa supporter sab. Sumala sa kapulisan, base sa saysay sa mga nakasaksi, nagataod og campaign posters ang grupo sa mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan election sa Sosa Street sa maong barangay, dihang kalit matud pa silang gipamusil. Sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, ilang gisulod ang upat ka balay asa giingong naggikan ang buto sa pusil. Initially sa babae, pero according po sa mga witnesses, may bumabaril din po sa taas. Tinuro kasi ng isa mga survivors na doon tumakbo yan talaga yung bahay nung isa sa mga suspects, kaya yan ang pinuntirya. Tulo ka mga pusil ang na-recover sa kapulisan nga mao ang M16, kalibre 45 nga pusil ug 9mm pistol. 12 ka mga suspetsado ang arestado nga giingong posibleng responsable sa pagpamusil. Unom niini taga Cotabato City, samtang unom sab ang taga Gindulungan ang Maguindanao del Sur. Ginasuta pa sa kapulisan ang partisipasyon sa mga nadakpan sa insidente. Na-arrestong suspects naman po, isa sa ilalim sila sa paraffin test para malaman kung mayroon pong gunpowder residue sa mga kamay nila. Samtang gikasubo o gikondina sa Cotabato City LGU ang insidente. Ila matud pang siguruhon nga mahatagan gayod og hustisya ang mga biktima. Karong nagkaduol ang eleksyon, mas pahugtan matud pa sa otoridad ang pagbantay sa seguridad sa syudad. Kunduro sa nila, kung sila man talaga yung mapatunayang responsable sa pagpatay ng 3 katao at saka pagkasugod ng 2. Kasamtangang anaa sa green category sa COMELEC ang Barangay Kalanganan 2 ug anaa sa yellow category ang Rosary Heights 12. Tungod sa hitabo, hisgutan matud pa sa kapulisan ug COMELEC BARM kung usabon ang estado sa maong mga barangay. So this incident, we are looking at we will review the classification of these barangays. Maybe putting some barangays in a higher category. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Patay ang usa ka kandidato sa pagkakapitan sa Monte Vista, Davao de Oro. Human kini gipusil patay sa riding in tandem criminals. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makaabot pa sa adlaw sa eleksyon ang kandidato sa pagkakapitan sa Barangay Kamantangan, Monte Vista, Davao de Oro. Human kini gipusil patay sa riding in tandem criminal sa maong barangay. Pasado alas 9:40 Martes sa buntag. Giila ang biktima nga si Alvin Garcia, 34 anyos, residente sa nasangpit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, pauli na unta ang biktima kauban ng iyang higala gikan sa pagpangampanya. Dihang gitaparan kini og riding in tandem criminals og didto nagipusil. Based dito sa katong kauban ni Alvin Garcia na katong running for Barangay Kagawad, sir. Nibalik pa bukid ang katong suspect. Dugang pa sa kapulisan, mao kini ang unang higayon nga midagan sa pagkakapitan sa ilang barangay ang biktima. Gani, ginatanaw pa sa kapulisan kung politically motivated ba ang pagpatay sa biktima. We are requesting na pod sa sir.
ato ang PPO for the conduct katong SITG nato sir and katong election related incident na committee validation po sir. Sa karon ana sa punerarya ang patayng lawas sa biktima, samtang hustisya ang singgit karon sa kabanay niini. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nagpahinumdum ang COMELEC sa mga botante nga paningkamutan nga sayo nga mauman sa pagboto, sanglit mano-mano ang pagyap sa mga boto. Samtang ugaling mugula na ang desisyon sa COMELEC sa mga ma-disqualify nga kandidato una ang adlaw sa eleksyon, posibleng dili na maapil ang pangalan niini sa balota. Ano report ni Argel Relator? Ginahulat na lang matud pa ang distribusyon sa election paraphernalia sa mismong adlaw sa eleksyon o usa ka adlaw una ang eleksyon sa mga lagyo nga lugar alang sa Barangay and SK Elections 2023 sumala sa COMELEC sa Davao Region. Alas 7 sa buntag, mag-abli ang mga presinto hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kung wala ay nakalinya, human ang alas 3 sa hapon, sugdan dayon ang pag-ihap sa boto ug ang canvassing. Human sa inipanay sa boto, mamahimo dayon nga maproklama ang mga mananaog didto mismo sa ilang voting center. Apan kung dunay mo protesta, human sa proklamasyon, kinahanglan na nga magsumite og election protest ang buot magprotesta. And besides, ang magproclaim ana is not COMELEC, the teachers that will be serving kasi they're part of the electoral boards and then yung electoral boards mag-convert into Barangay Board of Canvassers. Samtang daghan matud pa nga nadawat nga disqualification cases ang COMELEC 11 nga giasikaso sa regional attorney pinaagi sa pagpasa og rekomendasyon ngadto sa task force anti-EPAL. Ginahulat na lang ang desisyon sa COMELEC labot sa maong mga kaso. Hopefully it should come before the start of the elections para of course, padala namin ng notice na wala na sila doon sa list of candidates. That is, if mayroong mga disqualified candidates. Sa matang sa seguridad, sa 11 ka lugar nga gibutang sa yellow category o gikonsiderang areas of concern kung asa napulo ang ana sa Davao del Sur o usa ang sa Davao del Norte. Tutukan matud pa sa security ang deployment sa ilang mga personahe. Actually, we have prioritized since it's a yellow category. We have deployed more personnel. And we have also on standby from the Regional Mobile Force just in case something happens. Hinoon, malaumon ang PRO 11 nga walay mahitabong kagubot sa maong mga lugar, labi na karon nga insurgency free na ang Davao Region. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Kapin 9,000 ka mga uniform personnel ang gideploy sa COMELEC o Police Regional Office 10 nga mo'y magbantay sa seguridad sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa Northern Mindanao. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Plastar na karon ang seguridad sa 5 ka mga probinsya sa Region 10. Kinihuman nga gipandeploy na kagahapong adlaw ang kapin 9,000 ka mga uniform personnel nga maoy magbantay sa umaabot nga barangay ug SK election karong Oktubre 30. Sumala sa Police Regional Office 10 nga gilangkuban kini sa tanang unipormadong kusog sa Pilipinas sama sa AFP, BFP ug PCG. Lakip sab kuno sa gideploy kagahapong adlaw ang mga personahe nila nga gipang-train isip Board of Election Inspectors kung kinahanglanon ng ilang serbisyo. Magdepende ka na sa prevailing situation on the ground, padayon ang ato ang intelligence monitoring, and of course ang tanan polling centers ginato dapat adunay mga deployment sa ato ang personnel o katong mga place nato mga lugar nga ato ang gikonsidera as areas of concern, dapat ana agyud ang presensya sa atong kapulisan ug ato ang counterparts from the Armed Forces of the Philippines o atong mga kasundaluhan. Samtang gikalipay karon sa kapulisan ang pag-ubos sa ihap sa mga barangay nga gipailawom sa election area of concern sa rehiyon. Gikan sa 188 ka mga barangay, karon anaa na lang sa 176 barangays ug sagad niini anaa sa Lanao del Norte. Malaumon sila nga samtang nagkaduol na ang eleksyon, mas mag-ubos pa kuno ang mga ihap sa election areas of concern sa rehiyon. Kung mayon kita nabilong kini sila sa areas of concern nga mga barangay, is more on mas taas ang ato ang mga deployment and mga preparation masugot pod no ang ato ang security preparations nga ato ang ginahimo sa maong area. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
Nagpagula na og guidelines ang Davao City LGU alang sa mga sementeryo sa syudad karong kalagkalag. Samtang alang sa mga boat mo bisita sa ilang mga mipanaw na sa mga sementeryo sa syudad, alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi ilang abli ang mga sementeryo karong kalagkalag. Ani ang report ni Argil Relator. Pinaspasay na ang pagpanghinlo sa 76 years old nga caretaker nga si Lola Victoria sa gawas ni ining mausoleo sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Sanglit gilauman ang pagbisita sa mga kabanay sa ilang minatay sa maong sementeryo atul sa kalagkalag sunod semana. Kay mo pagdalik adagam ko kung gilimpyuhan gud. Manang ginalimpyo na anak ko. Sumala sa management sa maong sementeryo, gilauman nila nga sugod karong Sabado, dunanay mga mobisita sa mga minatay sanglit weekend. Wala na subsidized schedule sa lubong, sugod October 29, kutob November 2. Karon sir, nag-prepare pagid mi ng hinlo pa mi sa mga area sa cemetery. Sumala sa Public Safety and Security Office sa Davao City LGU, nagkasinabot na ang tanang 38 ka mga pribado, pampubliko o barangay nga mga sementeryo sa mga ipatumang regulasyon karong kalagkalag. Kung sa milabayng tuig hangtod alas 8 lang sa gabi abli ang mga sementeryo, apan karong tuiga nasabutan matud pa sa mga tagdumala sa tanang sementeryo sa syudad. Sumala sa LGU Davao nga hangtod alas 10 na sa gabi abli ang sementeryo alang sa mga mobisita karong kalagkalag. Gates will be open at 6 in the morning and will be closed at 10 in the evening with cut-off time for people who will be entering the cemeteries sa mga 9:30. No? Lakip sa guidelines ang pagbawal sa pagsuot og jacket, pagdala og backpacks, kusog nga musika og karaoke, sugal, ilimnong makahubog og hait nga butang. Bawal sab ang pag-overnight o pagdala og alagang hayop. Epektibo kini gikan October 30 hangtod November 3. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa nagpadayong kagubot tali Israel ug Hamas sa Palestine, libuan ka mga taga Marawi City ang nagpahigayon og prayer rally aron ipanawagan ang kalinaw sa moong mga lugar. Samtang Zamboanga City LGU nagpahigayon og citywide candlelighting vigil aron maundang na ang kagubot. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Nagkatapok ang libuan ka mga kaigsunang Muslim sa Marawi City aron ipahigayon ang usa ka prayer rally aron maundang na ang kagubot tali Israel ug Hamas. Kini sa pagpanguna sa One Bangsa movement sa pakig-alayon sa nagkalain-laing tulungaan sa syudad. Where is humanity? Please wake up and make Israel pay for all the war crimes they committed against the Palestinian people for more than 7 decades. Almost a century. Gisalmutan kini sa nagkalain-laing mga sektor sama sa kabatan-unan, non-government organizations ug civil society organizations. Panawagan namin na itigil na ang kaguluhan at lumayan na ang mga Palestinians sa war na ito. Sumala sa Armed Forces of the Philippines, andam ang Pilipinas nga mutabang sa mga Pilipino nga naipit sa giyera aron makauli sa nasud. As far as the Armed Forces of the Philippines is concerned, meron na tayong plano. We are ready. In case sabihin ng gobyerno natin, sa iutos ng ating Pangulo na i-repatriate natin ang mga Pilipino from Israel or from Egypt or from anywhere, mabalik ng Pilipinas, nakahanda po tayo. Nakaready ang ating mga C-130. Sa Zamboanga City, nagpahigayon sab og citywide candlelight vigil sa City Hall grounds ug sa Barangay Pasonangka Sabado sa gabi. Kiniisip pagpakita sa panaghiusa luyos sa nagpadayong panagbangi sa Israel ug Hamas. Dungan nga gidagkutan ang mga kandila nga nagsilbing mensahe sa paglaom nga mahunong na ang giyera. Sumala sa Zamboanga City LGU, wala matud pa sila'y natala nga Zamboangueñong OFW nga biktima sa maong giyera. As far as we know, no, from the local government side, wala naman pong napapabalita no, na naaapektuhan na Zamboangueño na OFW dito po sa nangyayaring giyera. Sa ating pong lahat to pray no, na magkaroon po ng peaceful resolution ito pong conflict na to. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong taliabot na sab ang kalag-kalag pipila ka mamaligya ay og bulak sa Zamboanga City ang nagpahibalo na daan nga dunay 100 to 200 pesos nga usbaw sa presyo sa mga bulak. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Kay kalag-kalag na sunod si Mana, nagpahibalo na daan ang mga mamaligya ay og bulak sa Zamboanga City nga musaka ang presyo sa ilang baligya sugod sa Martes, October 31. Sa karon, mudagan pa ang presyo sa kada dosena sa mga bulak gikan 300 hangtod 500 pesos dinhi sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City. Sama sa Jimba nga anaa sa 300 pesos ang kada usa ka dosena, Carnation nga 350 pesos kada dosena, Jaguar nga 400 peso ang kada dosena ug ang Rose 400 pesos per dozen. Apan alang sa mga gustong nakahanay na o arranged na ang mga bulak, aduna say mapalit nga 100 hangtod 500 pesos kada basket. Apan gipaabot na matud pa ang pagsaka niini sunod si Mana samtang nagkaduol ang paghandom sa kalag-kalag. Este de 100 po, 200 yasale. Then el mga de 300, bale 400 plus or talya na 500. Parang ansi na mga sebasta kada bes undas ma'am kasi tasubi man tamin na supplier so dapat subi tamin to kasi manlugi man tamin to sinit. Oriented na sila ma'am ang mga tao. Pero iso gani karon na week medyo hina na jud among halin. Kay siyempre ang mga tao nagatipid na, naga-prepare pod sila para sa undas. Apan bisan sa gipaabot nga usbaw sa presyo sa bulak, duna nay mga nagpa-reserve kanila. Sa pagkakaroon naga-prepare na may og mga floral foam na mao man jud na ang pinaka number 1 namo na use na materials, basket. Tapos siyempre ang mga booking na flowers sa mga suppliers. Dili sab kuno angay mabalaka tungod adunay igong supply sa mga bulak karon sa syudad sa tabang sa mga imported nga supply niini sumala sa Office of the City Agriculturist. Local production, wala tayong enough supply. However, these are augmented by imported flowers, so may mga galing ng Maynila. They used to procure it from outside as well. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Dakpan sa kapulisan ang duha ka menor de edad nga matud pa nangawat og motorsiklo sa General Santos City. Ani report ni Abby Caballero. Dakpan sa kapulisan ang duha ka suspect nga giingong nangawat og motor sa Purok 14C Veterans Village, Barangay Katanggawan sa General Santos City. Ang mga suspect pulos mga menor de edad. Usa ka 14 anyos nga lalaki nga matud pa taga Kiamba, Sarangani ug 17 anyos nga taga Barangay Apopong ning syudad. Matud pa pasado alas 3 sa hapon ni adtong October 21, duna matud pay usa ka lalaki ang mipalit sa tindahan ni Divinalyn Limbage ang binalaye sa tag-iya sa motor. Pipila matud pa ka minuto mitambay dool sa iyang tindahan ang maong lalaki. Taod-taod, nakadungog na matud pa siya og tingog sa motor. Dili na ko nag-drive na siya sa motor, pabad-paad to didto. Tanaw na ako, mura man gyud sa akong ugangan nga motor, tunidagan ko didto padulong kanam didto siya akong papa. Gitawag na ko siya kung asa yang motor na daw sa dalan gibilin niya. Kapin 150 meters ang gilayon gikan sa ilang balaya, dakpan ang 17 anyos nga maoy nagmaneho sa maong motor. Ang 14 anyos, posible matud pa nga mao ang lookout nga anaalang sab sa lugar. Samtang nakigkoordinar na ang otoridad ngadto sa mga ginikanan sa mga dinakpan. Ipailawom sa diversion program ang maong mga menor de edad. Ang 14 years old is nasa CCC, nasa Uhaw, kay taga Kiamba man siya. So dito na ka siya gi-turnover, tapos dili man siya pwede ma-filean. Kuan siya sa criminal liability. Then ang 17 years old is considered CICL siya ma'am or child conflict with the law. Dito siya sa Bahay Pag-asa ma'am. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gisuta sa City Price Coordinating Council ang mga timbangan sulod og palibot sa Kugod Market sa Cagayan de Oro City. Sa mong operasyon, 4 ka mga timbangan ang nakitang inaccurate o dili sakto ang timbang. Rason nga gikumpiska sa otoridad. Ano ang report? Subay sa kasaulugan sa 26 Consumer Welfare Month karong bulan sa Oktubre, gilibot sa City Price Coordinating Council uban ang DTI ang Kugon Market sa Cagayan de Oro City. Sa mong operasyon, target sa buhatan ang pagsuta sa mga timbangan nga ginagamit sa mga mamaligya ay sa merkado. Ila sab gisuta kung migana pa ba ang mga timbangan ng bayan
nga ilang gimontar palibot sa Kugon Market. Ang tuyo na say is para sigurado nga unsay gibayaran sa mga consumers pumapalit mo gid ang quantity nga ihatag. Dili kay nagpalit siya gusto value sa kilo dayon kulang sa usa ka kilo ang gihatag sa iya. Sa mong paglibot, miabot kuno ngadto sa upat ka mga timbangan ang nadiskobrehan nga inaccurate o decalibrated. But pasabot, dili sakto ang ginapakita ni ini nga timbang. Rason nga dali kining gikumpiska sa otoridad o gipahimangnuan ang mga nanag-iya sa mga timbangan. Ang among puyo niadto is para sa maklaro sa mga vendors nga patas-patas lang ang atong pamaligya. Dili ingon nga makalamang tag pila ka sentabo, pila ka piso, nya malipay ta na mubalik ra magyapon ang atong gaymoon nga dili matarong sa atong kaugalingon. So ang mensahe diya is naay gobyerno nga gatanaw. Magpadayon kuno ang mga surprise inspection nga himuon sa CPCC uban ang DTI aron masiguro nga mosunod gayud sa polisiya ang mga mamaligyaay sa syudad. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki nga nagapanuktok sa mga balay aron mamaligya matud pa og armas sa Cagayan de Oro City ang nasikop sa kapulisan. Armas ug bala na recover gikan sa suspect. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Daling agrespondihan sa kapulisan sa Police Station 9 Nazareth ang reklamo sa mga residente sa sitio Benaoro, Barangay Bacasandig, Cagayan de Oro City nga adunay usa ka lalaki nga galibot sa ilang lugar dayon hanyag sa ginabaligyang armas. Sumala sa kapulisan, pipilasab kuno ka mga panimalay ang gitoktok sa mga suspect. Butang nga mihimo dayon sila og manhunt operation. Nay nag-follow up og tawag sa ato positive makita ang katong mga personahe. Ipakita niya mismo and makita gyud pod sa iyang gapatuktukan na kanang noon pod kabalo pod mo tanaw og firearms, makita gyud na loaded ang firearms, sir. Sikop sa operasyon si alias Ali, kinsa nakuhaan og usa ka 9mm nga pistola, duha ka mga magazine o mga buhing bala. Sigon sa kapulisan, nga gikan sa Lanao area ang suspect ug midayo lamang kini sa Cagayan de Oro City aron mamaligya og armas. Sa forensic verification, migawas nga expired ang lisensya sa mga armas ug dili si alias Ali ang tag-iya niini. Ginasuta pa kuno nila karon kung kinawat ba ang maong armas. Somewhere in Lanao, Lanao sir, it's either sur or norte. So ato pang ginatry og contact ang gun owner para ma-inform na nasa atong kusdiya ang firearms. Sa karon gidala na sa piskalya ang suspect ug posibleng mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms ug Omnibus Election Code. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Misangkot sa pinusilay ang pagsilbi unta og warrant of arrest batok sa usa ka suspect sa General Salipada kay Pendaton, Maguindanao del Sur. Usa ka kaubanan sa suspect ang patay samtang arestado ang laing kaubanan ini apan ang target nakaikyas. Giilang namatay nga si Kadafi Kamendan samtang naresto si Bayan Samuel Abdul nga kaubanan sa target sa warrant of arrest nga usa ka Sukarno Hamdan alias Sheikh kinsa nakaikyas. Sa report sa Criminal Investigation and Detection Group RFU-BAR, magsilbi lang unta sila og warrant of arrest sa lugar diyang gipaarakan matud pa sila sa mga suspetsyado. Si alias Sheikh dunay kasong frustrated murder ug attempted murder. Nakumpiska sa otoridad ang usa ka homemade shotgun, usa ka caliber 7.62 M14 rifle ug mga bala sa pusil. Padayon sab ang operasyon batok sa nakaikyas nga suspect. Usa ka mananagat sa Zamboanga City ang patay human kini gidunggab sa usa ka habal-habal driver nga iya ra nga kaila. Patay ang 36 anyos nga lalaki nga gila nga si Radsmer Hasan, usa ka mananagat ug residente sa Barangay Tulungatong sa Zamboanga City. Human kini gidunggab sa usa ka habal-habal driver gawas sa lugar nga iyang gitrabahuan sa Barangay Kawit. Matud sa kapulisan, migawas kuno ang biktima sa iyang gitrabahuan ug kalit kini giduol sa suspect ug gidunggab kini sa makadaghang higayon gamit ang sundang hinungdan sa hinanaling kamatayon ini.
Ang patay lawas sa biktima gikuha na sa kabanay ug gilubong subay sa tradisyong Muslim. Sa gipaygayong hot pursuit operation sa kapulisan, na aresto ang suspect nga gila nga si Rasul Laban, 38 anyos, usa ka habal-habal driver nga kailarsab sa biktima. Posible kini mag-atubang og kasong murder ug paglapas sa Omnibus Election Code. Matud sa kapulisan, personal grudge kuno ang motibo sa krimen. El motive kisar tasale, kwan personal no, kay before el insidente, kinite sila confrontation na barangay tamen no, na last mga October 14 for physical injury no, pero ya pwede sila man settle, pero later on gani na sinigalit pa siyempre agravio ko el subject. Mga kapusong Davaoenyo, makisadya kanato sa Davao City ang cast sa Love Before Sunrise karong Biyernes. Dungan kitang ma-in love ug kiligon sa pagbisita sa cast sa Love Before Sunrise sa Davao City alang sa Kapuso Mo Show karong Biyernes. Makisadya kanato sila si Bea Alonzo, Andrea Torres ug Rojon Cruz sa parking lot sa Vista Mall Davao alas 5 sa hapon sa Biyernes, October 27. Plus, doon na say surprises ang naghulat sa atong Lucky Kapuso fans. Busa, let's all feel the love. See you there, mga kapuso. Mga kapuso, 62 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.